Unahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan. Pero makikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila. Kasi kahit yung authorization ni Attorney Bokoy ay hanggang June 30 lamang, mag-e-expire at maglalapse din yon. Ahente lamang siya, spokesperson lamang siya ng prosecution panel. No, spokesperson ba siya ng prosecution? Yes. O de sino yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. Dalawa ang pinag-uusapan. What can be done and what should be done. Magkaiba yon. So ang sinasabi ni SP can be dismissed. That's the reality, di ba? That the Senate acts through its members and majority wins. Hindi naman pwedeng minority wins. Anong limitation doon? We cannot do anything unconstitutional kasi pag yan ay may grave abuse of discretion amounting to lack or nawalan ng jurisdiction, no? Pwedeng baliktarin yung decision namin ng Supreme Court. But of course, pagdating sa impeachment, grabe ang leeway kasi talagang ang Senate ang impeachment trial. Now, just because you can, it doesn't mean you should. Di ba? So kung diabetic ka, just because you can eat leche flan, ube, cakes, it doesn't mean you should. So we really have to take a deep breath and think what's best for the country. And that's precisely agreed and I moved na yung suggestion ni Senator Bongo ay yun ang gawin, which is ibalik muna, whether we call it remand, return, or ibalik muna sa House, because ang magiging botohan sana nung araw na yon ay to dismiss. And kung na-dismiss during that time, what would be next? De pagdating nung bagong 12 senador, back to zero kami. But ngayon na ibinalik, so one, mahihimay natin yung issue that did they or did they not violate the Constitution in terms of one impeachment lang in a year, di ba? Secondly, obvious naman yung di ba? Pagka nag-appoint sila ng bagong prosecutor at dumating sila, interesado pa sila. Kung hindi sila dumating sa korte, hindi na sila interesado. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan from the 19th Congress, sa 20th Congress. And then ganun din, hindi pa natin masabi kung ano ang magiging botohan ng 24 kasi may 12 kang bago. So right now, ang lahat ng lumalabas ay yung mga individual opinions. But yun nga, may I caution, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, wag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should